Sabi ng inawit, faithful ang Panginoon. Faithful kaya yung mga nandito sa church na ito? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is faithful. Ano man sitwasyon, God is faithful. Ano man problema, God is faithful. Kailanman ay hindi at kulang ang ating Panginoon. Hallelujah! Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Hallelujah! Tayo po tumayong lahat at tayo po ay manatili sa pakikipag-isa sa ating Panginoon ngayong umaga. Mayamang biyaya po sa inyo lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga ay Nehemiah 3:1 hanggang 12. Topic po natin ay the call to serve. Hallelujah. Nehemiah chapter 3 verses 1 to 12. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahang niyang pari ay muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ng Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga-Jericho. Si Zakur na anak ni Imri ay nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasenaa. Nilagyan nila ito ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakoz. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mesezabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tekoa, ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga inaatas na mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joida na anak ni Paseya at si Mesulam na anak ni Besodeyas. Sila rin ang naglagay ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Kasunod dito ay ginawa ni na Melatias na taga-Gibeon at Hadon na taga-Meronot ang mga taga-Gibeon at Mispa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na platero, anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hu na si Refaias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedaias na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahagi malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod dito ay ginawa naman ni Hatush na anak ni Hasabnias. Ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga hurno ay ginawa ni Malkiyas na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod dito ay ginawa ng anak ni Halobesh na si Saduk, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya'y tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Salamat po sa Panginoon. Tayo din makakaupo na. Siguro po maninibago kayo kung bakit po itong teksto na ito ang ating pag-aaralan. Kung ating papansinin, yung binasa po ni Pastora Tess, thank you Pastora Tess, ay maraming pangalan na binanggit. Maraming pangalan na mention doon. Sapagkat ang talatang ito, na bagamat ito hindi natin kilala, walang nakakakilala, only God.
Subalit, ang lahat na ito ay meron pong may ituturo sa atin ngayong umaga at meron tayong matututunan sa ating teksto na ito na binasa. So, ang ating pong topic ngayon ay the call to serve. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ibigyan ko muna po kayo ng isang ilustrasyon bago po ito magsimula. May isang pong kapatiran na lalaki na isang Christian na siya po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, pero maliit ang kanyang sahod. At siya po ay napapasama sa mga vision, Christian po ito. At nagkaroon siya ng calling ng ating Panginoon na meron dapat gawin. Ang sabi niya sa kanyang boss, ito'y mahal na mahal ng kanyang boss sa trabaho kasi maganda, magalang, at marami nagagawa na maganda at mabuti doon sa kumpanya niya. Ang sabi niya, sir, boss, sabi niya ganon, ako po sana ay magpapaalam na po muna sa inyo. Mag-resign na po ako. Sagot ng kanyang boss, bakit naliliitan ka ba sa sahod mo? Hindi po, meron lang po akong dapat gampanan. So, wag ka nang mag-resign. Ibibigay ko sa iyo yung doble ng sahod mo. Bibigyan kita ng isang kabang bigas buwan. Bibigyan kita ng mga pwede mong ibigay ko sa iyo mga benepisyo ng kumpanyang ito. Wag ka na lang umalis. At so sabi nitong maganda po ang offer niyo, boss. Napakagaling nitong Kristiyan nito. Subalit hindi ko po naman pwedeng tanggapin dahil sa ang laki na ibibigay niyo sahod sa akin, ang gagawin ko naman po ay konti. Hindi po naman po aperior. So ano po ang gusto pa nitong ato? Sige anak, huwag ka nang mag-resign. Dodoblihin ko pa. Ano bang gusto mo? Humiling ka ngayong umaga. Lahat ibibigay ko sa iyo. Pagdating ng bonus, doble ang ibibigay ko. Kasi talagang mahal na mahal nila itong Kristiyano na ito. Amin, nakuha niyo po yung ilustrasyon ko. Tayong lahat ay kailangan maglingkod sa ating Panginoon. Tama po ba yun? Ako, tatamaan na naman ako ni Pastora dito. Pero sabi, puspusin ang banal na espiritu, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay gumanap sa gawain ng ating Panginoon. But, if you are a Christian, you are called to serve. And this should be our mission, and this should be our focus. Why? We need to serve our life upang magkaroon tayo ng totally commitment sa ating Panginoon. Itong ating binasa, kung ating titignan at uunawain, siguro, sabi nga, Pastora naman, hindi ko na maintindihan to. Pero may itinuturo po dito. Meron po, hindi po mame-mention ng ating Panginoon itong mga pangalan nito nang walang ibig sabihin at ibig tukuyin sa atin. Subalit, ito po yung mga tao ito na may kaugnayan sa gawain ng ating Panginoon sa ating Diyos. Upang, kasi nung mga oras na yon, yung the wall of Jerusalem ay sira, wasak. At dito ay may partikular na mga taong binanggit para maging bahagi sa pagtatayo ng pader of Jerusalem. But noon si Nehemiah, kung ating pong tatapusin ang istorya nito Nehemiah, doon makikita niyo po marami po tao pang binanggit dito. Tapusin niyo po yan. But noon si Nehemiah, umiiyak siya, sabi niya, hindi ko kaya ito, Panginoon. Hindi ko kaya itong kabataan na lang po na ito, hindi ko po kayang mapamunuan ang mga taong ito. But sa ating kapanahunan, walang bata at walang matanda, walang senior, walang sinuman kung gusto mong gamitin kayo ng Panginoon. Amen po ba? At ang lahat na ito ay tutulungan tayo ng Diyos kapag nag-alay ka ng buhay. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Subalit kung ating babasahin ng ating teksto, ay madaming binanggit dito ng mga pangalan at maging tayo hindi natin kilala. Why? But there is something, bakit binanggit ng Diyos ang mga pangalan nitong mga ito? Bakit? Malalaman po natin. At habang ito ay aking pinag-aaralan, sabi ko, Lord, maging ako, bakit mo nga pa binanggit ang mga pangalan na ito? Para buuin yung wall of Jerusalem. Pinaisip ng Espiritu Santo sa akin, may plano ako anak sa mensahe na ito ngayong umaga. Kaya sa oras na ito, makinig po tayo maigi upang malaman natin yung binasa ni Pastor Ate, ano ang kaugnayan nito sa atin? Ano ang kaugnayan nito sa mga Kristiyan? At ano ang kaugnayan sa pagkakatawag sa ating lahat?
Kaya sa oras na ito, may tatlong katotohanan na dapat ko po ibahagi, na nais ko ibahagi sa inyo ngayong umaga. At bakit inisa-isa ng ating Panginoon ang mga pangalan na ito? Bakit niya inisa-isa at dimension dito sa ating teksto na binasa? Now, are you ready? Ha? Are you ready? Amen. So nakikita natin dito, number 1, kaya ito dimension ng ating Panginoon, inisa-isa ito ng ating Panginoon. Everyone is together with God. Sabi niya, unity with God, tulong-tulong, sama-sama, na para sa ating Panginoon. At ang bawat isa na ni-mention ng ating Panginoon sa talata ito ay may assignment ang bawat isa. At ating uunawain, yung ating binasa, yung wall of Jerusalem ay nasira at sila ay nagsama-sama upang ito ay gawin. Yun po ang istorya noon. Yan po yung mga tao niya. Kaya ang bawat isa na isang binanggit ang pangalan doon ay may schedule at walang nag-aawayan, walang nag-iinggitan, walang nagpapataasan. Puro-puro sila mabababa sa harapan ng ating Panginoon. Kasi they are all working hands to hands. Ha? For the glory of God. Walang matutulog. At maging sa loob ng church, marami pong kailangan na maggagawa dito. Kailangan ng ating Panginoon. Maging ang ilan sa atin, sa church na ito, sino po sa inyo ang mag-a-agree na tinawag pala ako ng Panginoon? Ha? But, kung ating titignan, ang magiging tugon ng mga tinawag ng ating Panginoon to serve God ay pastor. Ang dami na ng usher, hayaan na natin sila. Pastor, ang dami pong nagdadance, hayaan na natin sila. But, many of the nagdadance not available. Ang Diyos ay humahanap ng available na maglingkod sa Kanya. Amen! Naghahanap ang Diyos ng available, lalaki at babae, naghahanap siya. Sabi nga ng inawit, God is faithful. Faithful kaya kayo sa Panginoon? But if you are available, gagawin mo ang lahat para sa ating Diyos, sa ating Panginoon, hindi para sa mundo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa ating sariling kagustuhan at purpose. Oo, tama ka. May trabaho tayo. But not only job, nagko-call center tayo. Lahat yan, trabaho natin. Kapatid, may bahagi ka ba sa gawain ng Diyos? To spend much, pag sinabing much, unawain po natin ito, time to serve God. Kasi, kaya tayo tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid, may plano siya sa buhay mo at sa buhay natin. Hindi kamot tayo nandito kapag araw ng Sunday, nagsisimba. Yun po ay isang uri ng paglilingkod. Yun po ay isang pasasalamat sa ating Panginoon. Everyone is needed in this church. Hallelujah! Hallelujah! Pastor, tagalinis nga po ako ng CR eh. One time, nakita ko si pastora natin, Pastora Tess, naglilinis ng CR. Hindi sinabi yung pastora ko, I will not do that. Pero ginawa niya yan for the glory of God. Yes, Pastor, nagluluto naman ako ng food na kakainin ng mga kapatiran. Yes, gawain po yan ni Sister Rosie. Yes, tama yan. Maliit man o malaki, ang ating ginagawa, kung yan ay gagawin mo para sa Diyos, matutuwa po ang ating Panginoon sa ating buhay. Noong una, ang inyong pastora ay hindi po ako basta itinalilagay ng ating Panginoon dyan. Hindi basta ako tinayo para magturo. Ang unang-unang nagiging aking ministry sa ating Panginoon ay taga-ayos ng silya. Tagalinis ng silya, pupunasan ko yan, tagapanalangin ng silya. At sa pangalawa, siguro nakita ng Lord, naging taga-abot ako ng sobre. At ang pangatlo, nagluluto rin po ako doon sa amin, sa rin po akong tagaluto, taga-ayos, taga-kwenta, lahat taga-assign. Yun po yung naging trabaho ko. Sapagkat alam natin, ang lahat ng ating ginagawa ay hindi lang para sa ating sarili. Ito po lahat na ito ay para sa Diyos. Nagturo din po ako ng mga dancer sa mga bata. At yung mga bata na yun, pangalawa na lang po si Amir sa ngayon. Nagturo ako ng drama, dahil nahilig din po ako sa drama. Naturuan ko din po yung mga bata na yun. At sabi nga po
Ang lahat po daw na ating ginagawa ay para sa ating Panginoon, hindi puro para sa tao. Naranasan ko rin po maglinis sa isang kotse ng pastor. Why? Kasi gusto ko, yung gagawin ko, makalulugod ako sa gawain ng ating Panginoon. Itong aking sariling to, tiglinis ako ng kotse sa tao, pinupunasan ko yan dahil alam ko, sasakyan yun ng aking pastor. Ha? Lahat na yon ay nakita ng Diyos. Yun po yung buhay ko nung araw. Brothers and sisters, tayo lahat ay may part sa simbahan ito. Hindi lang basta pumunta rito, nagsimba, umupo, uuwi, after that, everyone is needed. Lahat tayo ay kailangan ng ating Panginoon. Pastor, example, Pastor, available po ako ngayon. Ano po yung gusto nyo gawin ko? Yan ang hinaharap ng ating Panginoon. Pastor, ako po now ay walang pasok. Pwede po ako mag-drive sa inyo kung kayo pinapapagod. Ha? Pastor, wala po akong pasok ngayon. Pwede po nyo ako isama sa paghayo. Yun po yung mga available na hinahanap ng ating Panginoon. At ito yung mga tao ito na ibig maging bahagi sa gawain ng ministeryo ng ating Panginoon sa church. Kung ating iisipin, tayo ay tinawag ng Diyos at binigyan tayo ng mga talento. Lahat po ba tayo may kanya-kanyang talento? Gagamitin natin yan sa Diyos. Hindi natin yung gagamitin para sa mundo. Kapag ito ay ginawa mo, you are serving devil. Kapag ang lahat ay ginawa mo para sa mundo. Kung tayo ay makakahawa ng hindi maganda, kailangan makita sa atin yung maganda. At hindi alam na tayong lahat ay may talento. Tumulong sa tao, may pag-asa, may talent ka to encourage the other people. Ang talento, kung ibig mong sabihin, ang talento mo ay sige, mag-word of God ka. Ang lahat na ito kaya mong gawin. May gift of healing. Gawin mo yan sa iyong kapwa. May gift na kumanta? Yes. May gift ka na tumutog? Yes. May gift ka humawak ng Bible study? Kailangan ito ng ating church. At ang gift na ito ay nabigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Ang lahat na ito ay nais mo magawa, magagawa mo ito kung nanaisin mo at available tayo. But, ang mga bagay na meron tayo, i-desire po natin na magamit tayo ng ating Panginoon. Huwag mo sabihin kasi bata pa ako eh. Huwag mo sabihin matanda na ako. Huwag natin ito ating binasa, iba't ibang klase ng tao kung saan saan nanggaling. Pero nagkaisa sila sa gawain ng Panginoon para yung Wall of Jerusalem ay maitayo and the Wall of JC and WC ay maitayo sa pamamagitan ng mga taglilingkod sa Kanya. Amen! Lahat tayo tinawag, you are all needed. Amen. Hallelujah! Say hallelujah! Hallelujah! May isang kabataan na nag-apply ng trabaho sa isang kumpanya. Wala siyang alam. Intindihin po natin to kung sino to. Sa isang kumpanya, sabi ng gwardiya, wala po kami ibang bakante rin to, kundi sa typist. Yun po. At di siya marunong mag-type. Sabi niya, guard, pwede po bang sa isang linggo niya na lang po ako babalik dyan? Para po dyan sa binibigay niyo po sa akin trabaho. Babalik po ako next week. So, bumalik siya. Matanong kita, kapatid, bakit ka humingi pa ng isang linggo samantalang nung mag-apply ka, on the spot, makapatatrabaho ka na. Eh kasi po, sir, markila po ako ng typewriter. Para pag-aralan ko po yun sa loob na isang linggo, para po maging available ako o sa gusto nyo para trabaho po sa akin. Sino po siya? Siya po ay si Herbert Hoover. Naging 31 na presidente ng US. Isang presidente. Marami sa atin na manager ng mga Mercury. Presidente ng mga bangko at kumpanya. Pero naglilingkod sila sa ating Panginoon. Ibinibigay nila yung kanilang buhay. Meron silang time to spend much for the glory of God. Inilagay sila doon sa trabaho na yon. Pero ano yung ginawa nitong manager na ito ng Mercury? Ano yung ginawa ng presidente ng bangko? Ano yung ginawa ng bossing? Ano yung ginawa nila? Nagkaroon sila ng oras sa ating Panginoon. Hindi niya sinabi,
Manager ako, hindi ko kailangan yan. Presidente ako, hindi ko kailangan yan. But dahil gusto nilang mapulfill yung calling nila sa bawat isa. Kung kaya ang lahat ng kanilang ginagawa, ibinalik nila sa ating Panginoon. Nagbigay sila ng panahon, papuri at pagsamba sa ating Panginoon. I pray sana ganito din tayo. Amen. Na sila ay magdala ng kaluluwa. Isang Kristiyano, marami pa ako ilustrasyon dito. Isang Kristiyano, bossing ng isang kumpanyang napakalaki. Pero ito po ay ginagamit ng ating Panginoon. Na-assign po siya sa isang lugar na talaga namang malayong lugar. Kasabihin natin, ang naraanan niya ay mga rough road. Dala niya yung kotse niya, nagmamaneho siya. Wala siyang kasama. Sabi niya, kasi magpipit siya ng Word of God. Alam niyo, sa kalagitnaan ng kanyang pupuntahan, biglang nasira yung kanyang kotse. Pastor to, ginagamit ito. At nang siya naglalang, sabi niya, speaker pa naman ako doon sa lugar na yun, nasira yung kotse ko. Kung itong lalaking ito, at itong pastor na ito, o isang ginagamit ng Panginoon, pwede siyang bumalik eh. O ano man gawin niya, o mag-stay na lang siya doon sa kotse, at pag-intay siya ng gagawa. But, mula doon sa pagkakasira ng kanyang kotse, naglakad siya at binaypay niya yung lugar na yon para magampanan niya yung pagkakatawag sa kanya. Speaker po siya noong mga sandaling yon. Hallelujah! Glory to God. Speaker siya ng mga sandaling yon. Lahat ng ating gagawin, ito magkakaroon, kailangan ng lahat ng ating gagawin, mga kapatid at mga magulang, magkaroon tayo ng internal impact. Ha? Sana loobin ng Diyos, loobin ng ating Panginoon na magkaroon ng internal impact ang mga manggagawa sa sambahayanan, sa kaibigan, trabaho man, o kapitbahay at sa church. Ang lahat ng ito ay magagawa natin is ang requirement ng ating Panginoon na is-surrender your life. Hanggat hindi mo sinusurrender yung life mo, hindi ka makapaglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan natin yan. Hindi tayo mga baby Christian, hindi tayo mga Kristiyanong araw ng Sunday, hindi tayo mga Kristiyanong araw ng Sunday, o naman pagdating ng Lunes, Martes hanggang Sabado, hindi ka ng Kristiyanong araw ka ng nandito Kristiyano. You are needed to serve God. I-surrender natin ang ating buhay at i-commit natin ang lahat na ito ay magagawa natin. Ang requirement ay totally. Totally, pag sinabing totally, ibibigay natin ang buong buo. Mga kapatid at mga magulang, tayo tinawag ng ating Panginoon sa gitna ng hirap at kalungkutan, sa gitna ng lahat ng bagay. God is faithful. Ibabalik niyo ba ang faithful sa ating Panginoon? Hallelujah! Woo! Ibabalik niyo ba yan? Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. But kung wala kang available, hindi ka available, hahanap ang Diyos ng available para sa Kanya. At yung mga taong magsusuko ng buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naintindihan niyo po ba ito? May reward sa langit. Maging sa mga anak natin, kapag tayo maglilingkod, tandaan natin, aanihin naman kaapu-apuhan nyo yung ginawa nyo paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Never na ikaw at tayo lahat ay pabayaan ng Diyos. Kapag nagbigay tayo ng buhay sa ating Panginoon, hindi ka gugutumin ng Diyos, mga kapatid. Never na ikaw ay mawala. Never na ikaw ay magutom. Never na ikaw ay malungkot dahil wala kang trabaho. God will provide. Hallelujah! Nothing is impossible for God. For those who believe, sa lahat na naglilingkod siya, are you ready to serve God? Amen! Are you ready? Amen! Nadinig ng Diyos yan, ha? Mayan. Ang taong ibig maglingkod sa Diyos, hindi niya hinahanap yung comfort zone na pupuntahan niya ay maganda. Kahit putik-putik yan, basta tinawag ka, pupunta tayo sa lugar na yon. Tinawag ka eh. Kailangan mapulfil mo yung calling ng ating Panginoon. Number 2, everybody is needed and know God. Ha? Number 2, ang lahat ay kailangan makilala ng ating Panginoon ang ating buhay. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, sabi ng ating teksto, basahin mo yung teksto na yan, iba't ibang klase ng tao ang naglingkod sa ating Panginoon. Yung kung titignan natin, may governor, may nagagawa ng pabango, may
maraming ginagawa at mga bagay na hindi naman nagkakaroon ng construction ng kanilang dapat gawin. Pero bakit sila? Nagkaroon sila ng sama-sama. Pero dito sa ating pinag-aaralan, hindi tayo listed, pero alam ng Diyos kung sino nga tayo lahat na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Kilala kayo ng Diyos. Mula nang makakilala tayo sa ating Panginoon, kilala ka na ng Diyos kung sino ka. Amen. Para ma-mention ang pangalan mo, ibang usapan to. Pero may something na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, may ibig ipakita ang ating Panginoon kung bakit na-mention ng Panginoon one by one itong binasa ni Pastora at ang lahat na ito para sa ating Panginoon ay ginawa nila. At ang name nila ay talagang sinabing isa-isa ng ating Panginoon. But nakita ng Diyos ang ginawa mong pagpapagal. Alam ng Diyos yung ginagawa mo. Nagugutom ka sa paghahayo. Wala kang pamasahe pero humahayo ka. Iisa yung tinuturuan mo pamilya lang pero nagpapatuloy ka. Why? Tinawag kayo ng ating Panginoon upang maglingkod sa ating Panginoon. At yan ay isang uri ng paglilingkod. To share the word of God. Hallelujah! Yeah. Hallelujah! Hallelujah! At meron po tayo, sabi po ng Biblia sa Nehemiah 3 hanggang 4, ang sabi rito, ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod, ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ay muling nagtayo ng pintuan ng tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ng Hananel. Amen. Hallelujah. Hanggang 4. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga Jericho. Si Zakur na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angkan ni Hasena. Nilagyan nila ito ng mga posting pahalang at pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakoz. Ang gumawa ng kasunod dito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mesezabel. Ang kasunod dito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Dito ay pinapakita ng ating Panginoon kung sa inyo kung ano ang ginawa para mabuo nila ito. Saan sila galing? Sa Jericho, governor, kayo gumagawa ng mga pabango, gumagawa ng mga bagay, mga tao ito, pero wala silang kaugnayan sa isang construction na para buuin ang wall of Jerusalem. Pag sinabi ng Panginoon, ang mga ginagawa nilang ito, kalooban ng ating Panginoon, at kung kaya, na-mention ang kanilang mga pangalan, nakita ng Panginoon na kung ano ang pagkakaisa ng mga manggagawa nito. Hindi kilala pero sinabi ng ating Panginoon, bakit tayong naging bahagi tayo sa pagbubuo ng pader ng Jerusalem? This is the wall of JCFWC na kailangan ng manggagawa. Even a person, bawat tao na naging bahagi sa pagbuo ng pader ng Jerusalem, again, babasahin niyo ang kabuuan nito, ni-mention pa rin at marami pang pangalan na nalistad ka na hindi natin kilala. Pero, kilala ng ating Panginoon. Kayo na yung lahat. Kilala kayo ng ating Panginoon. Alam niya kung ano ang ginagawa mo. Alam niya kung ano ang iyong ministry. Alam niya lahat. Kung ikaw man ay nagkakaroon ng mga excuses sa mga gawain ng ating Panginoon, alam ng Lord siya. Be careful. Now, every person in this church ay mahalaga. You are important sa church na ito at sa ibang church natin. Bawat churches na ating tinutulungan, everyone is needed. Needed tayo ng ating Panginoon sa JCMWC. Needed tayo mga kapatid, magkaroon tayo ng isang grupo. Needed tayo magpunta sa Binangunan, sa Buson, sa Felix, sa Kabisig, sa Bliss. Kailangan natin tutulungan silang lahat upang maitaas natin ang kaharian ng Diyos. Amen! Hallelujah! Tandaan natin, lahat at kailangan ay maglingkod sa ating Panginoon. Huwag natin sabihin, maging tayo nasa online, kayo po'y magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Itaas nyo ang Diyos sa buhay ng bawat paglilingkod ninyo.
at hindi mawawala ng kabuluhan ang ginagawa natin. Last, sabi dito, lahat ng pag-aalay ng ating buhay ay para sa Lord. Bibigyan tayo ng lakas. Ang lakas ay pagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon kung ibibigay nyo ang inyong buhay higit pa sa lakas na kailangan na tataglayin nyo. Hindi mo na kailangan inom ng napakaraming vitamins. Hindi mo na kailangan ng lahat ng bawat. Ang lakas lang ng ating Panginoon kapag nag-alay tayo ng buhay sa Kanya. Lahat kayo, hindi mawawala ng halaga ang gagawin nyo para sa ating Panginoon. Amen. Huh? Hallelujah! Sabi niya, Pastor, okay lang ba kahit taga-follow up ako? Okay yun. Marami nagtatanim, taga-follow up kayo. Pastor, wala akong talent, pero yung buong buhay ko, yung financial ko, yung pagkakaloob ko sa iyo para mabuo ang wall of Jerusalem, ang wall of JCMWC. Okay pa rin yan. Whatever you do is for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa ay for the glory of God. We are all servant of God. Hallelujah. Tandaan natin, maliit man at malaki, basta tayo gumagawa sa ating Panginoon, okay lang yan. Kahit na ikaw ay full-time tatay, kahit ikaw ay full-time na nanay, lahat tayo ay tagaluto, tagalaba, mag-asawang Kristiyano, mag-asawang mananampalataya, full-time tatay, full-time nanay, but they spend much sa ating Panginoon. Kasi lahat ay kinakaya nila. Lahat ay kinakaya nila. Lahat ay ginagawa nila. At lahat sila ay tumatayo para sa ating Panginoon. Okay yan, Pastor. Kung ikaw ay taga-backup lang, okay lang. Kaya, itong ating binasa, ay maipagmamalaki natin. Hindi man natin sila kilala, pero kilala natin ang kaugnayan sa ating Panginoon. Number 3, everyone is equal. Title can get in the way. Lahat ay pantay-pantay. Ang mga titulo ay maaari makahadlang to serve God. Ano ba yung titulo? Kasi ang iba, gusto ko kumanta, gusto ko mag-serve the Lord, gusto ko tumugtog, gusto ko, pero alam nyo, if you want to become a good, you must be humble to the kingdom of heaven. Kailangan mababa tayo. Walang titulo. Hubarin mo ang lahat ng titulo mo kung ano yung gusto mong mangyari. Gusto mo magpastor eh. Hindi po nasa calling po yan. Gusto mong maglingkod pero ayaw mong gawin. In the service of the Lord, hindi nangangailangan ng titulo. Nangangailangan ng pagpapagal natin para sa Panginoon. In the service of the Lord, hindi nangangailangan ng titulo. Nangangailangan tayo ng towel. Bakit ko binanggit ang towel? Sapagkat kung tayo dudulog sa ating Panginoon, nag-worship tayo sa ating Panginoon, tumutulo ang ating luha, ang lahat ng bagay na nagagawa natin for the Lord, kailangan natin ng towel, hindi ang titulo. Itataas ka ng Panginoon kapag ang iyong buhay, isinurrender mo sa Kanya. Hallelujah! Hindi natin kailangan ng titulo. Pag ang inyong lingkod, hindi ko kailangan ng titulo. Nagdaan ako sa mga bagay, na maliliit na bagay. Ang ginawa ko yan para sa ating Panginoon. Hallelujah! In the service of the Lord, kailangan natin ng towel. Bakit towel? Umiiyak tayo sa Panginoon. Nagsasabi ng ganito, Panginoon, hindi ko po kaya ang lahat, Ama. Kundi mo ako sasamahan. Nagtitiwala ako sa iyo, Ama. Kaya ikaw ang bahala sa buhay ko. So, kailangan mo ng towel. Why? Iiyak ka. Iiyak ka dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pero pag towel, grabe ang Panginoon. Tumatayo ako dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At magpapatuloy tayo araw-araw at hindi na sarili nating lakas. Kung hindi sa habag at mayamang biyaya ng ating Panginoon. Ang tagal mo na nag-design na maglingkod sa Panginoon.
Ang tagal mo ng pinlano yan hanggang ngayon. Mga kapatid, matatapos na ang 2024. Napasok ang 2025. Ano, aalihin mo yung buhay na tinawag sa iyo ng Panginoon. Hindi tayo dapat manatili na nakaupo. Hindi tayo dapat manatili na ganitong buhay. Ang kailangan natin, God is needed. You. Mga kapatid at mga magulang, gawin mo ang part mo para sa ating Panginoon. Gawin mo. Kung ikaw man ay nagtuturo, gawin mo na. Sabihin natin, isipin mo na, this is my last day. Nagagawin ko ito para sa Panginoon. Kung ikaw umakawit, gawin dito, ito yung last day mo para sa Panginoon. Kung ikaw ay kumakamay, gawin asal, welcome. Yun po yung dapat sa asal, welcome. Hindi tayo nakatayo at nakamukmok. Hindi pinatanggap natin ang welcome ng mga kapatiran. Gawin natin to habang may panahon pa. Isipin mo, sa huling araw mo na yung gagawin mo, yung pinagagawa ng ating Panginoon na iisipin natin na hindi ito mangyayari. But the best para sa Panginoon. Bakit ko po ito sinabi? Kasi ang lahat na ito ay gagawin natin lahat para sa Panginoon. Kapag hindi mo ito inilagay sa isip mo, sasabihin mo, okay lang, marami pa namang panahon. Okay lang, bata pa naman ako pwede pa akong maglingkod. Okay lang, Pastor, marami pa pong pagkakataon. Yung po ba yung mga excuses nyo? Yung po ba yung mga sinasabi nyo sa buhay nyo? Ang ating Panginoon is good and faithful. Sa anumang kahilingan nyo, anumang dalangin nyo, anumang hiniling nyo, ibinibigay ng ating Panginoon. Hinihingi naman ng Diyos ay yung buhay natin sa paglilingkod. Malapit na dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. Kailan ka pa maglilingkod? Kailan mo sasabihin, Lord, paglilingkod ako sa iyo, kailan pa? Kung tapos ka na, wala ka na, hindi pili ka na, may sakit ka na, at saka mo niya sasabihin, kapag ikay nakahiga sa balik ng karamdaman, sasabihin mo, Lord, pagalingin mo ako, paglilingkod ako sa iyo. Isa yan ang mga excuses ng mga tao. Hindi nila alam kung paano ang gagawin nila sa kanilang mga buhay. Okay lang, Pastor, marami pa naman pagkakataon. Yun po yung mga salita ng mga Kristiyano na walang iniintindi kundi ang kanilang mga sarili. Kapag ikay ay gumagawa sa ating Panginoon, isipin mo na ito na yung last day mo. Kaya gagawin mo na yung the best sa ating Panginoon. Gagawin mo na yung perfect sa ating Panginoon. Gagawin mo yung excellent service to God. Hallelujah! Amen. Gawin mo ito para sa the best part sa ating Panginoon. Ito ginagawa ko, yung ginagawa ni Pastor, ginagawa ni Pastor Rax, yung ginagawa ng mga workers, kulang pa yan sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kulang pang ibayad ang ating buhay sa ginawang sakripisyo ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So yun sa kasalanan mo, na dapat ang lahat ng kasalanan mo, kasalanan natin lahat tayo, tama ako, pero ano ang ginawa ng ating Panginoon? Dahil sa kanyang pagmamahal, siya ang napayubay sa krus ng Kalbaryo. Faithful ang God, mahal kayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ng ating teksto habang di aking pinag-aaralan, may magagawa. Manggagawa ng pabango sa gobernador, manggagawa ng platero, lahat sila, naging ugnayan nila sa paggawa ng Wall of Jerusalem, nagsama-sama sila, nagkaroon sila ng unity. Pwede natin yung gawin, dance. Ang grupo ng dancer pwede magkaisa, humayo sila. Nagpapasalamat ako sa multimedia at ang lahat ng multimedia sa pamamagitan ni Kuya Ryan, nakahayo sila. And that is yung gusto ng ating Panginoon, na hindi tayo manatili. Kung ikaw ay asal-asal ka lang, dancer ka lang, ang daming gusto gawin sa church na ito, nangangailangan ng ating Panginoon. God is needed. God is needed. You and I is needed. Wala silang alam. Mga tinawag dito, walang alam sa construction. Bakit binanggit ang Diyos ang mga tao ito? Dahil sila ay naging available. Are you available? Available sila lahat sa ating binasa sa ating Panginoon. Kasi alam nila na ang kanilang gagawin ay para sa ating Panginoon. Yun po yung laman ng mensahe na ating pong
lahat ngayong umaga. Lahat sila ay handang magtrabaho sa kingdom ng ating Panginoon. Hallelujah. Sino sa oras dito ang handang magpagamit sa ating Panginoon? Sino ang handang magpagamit sa ating Panginoon? Taas natin ang ating mga kamay. Bibigyan kayo ng karunungan ng ating Panginoon. Hindi kayo pababayaan. Ay, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang buhay mo ay galing sa Diyos. Kapag hindi ka naglingkod sa ating Panginoon, tandaan niyo yan. Magsisisi tayo sa bandang huli. Nasasabihin, bakit kung ako'y bata-bata pa, ay hindi ako naglingkod sa ating Panginoon. Kung kailan ka may sakit at hindi ka na makalakad, kung kailan ka may problema, kung kailan ka may sitwasyon, kung kailan may problema, at saka may bakawag sa ating Panginoon. After that, after all, asaan na yung sinabi mo sa ating Panginoon na Lord, maglilingkod ako sa iyo. May talent tayo. Treasure my life. You have time. Give back to the Lord. Lahat ng talento, may talento ko yun. Hanapin niyo yung talento natin. Lahat tayo, hindi basta tinawag ng ating Panginoon. Meron tayong talento sa ating lahat. Anong oras sa office? Hanggang gabi. Pag-araw naglilingkod ka rin sa Panginoon. Si Pastor, lahat tayo ng mga workers. Lahat sila mga workers dito. Si Ate Pinahat, lahat sila Ate Milet, lahat sila. Magkaisa tayo lahat. Kapag tayo nagkaisa sa gawain ng Panginoon, tandaan natin yan. First service, second service, magkakaroon tayo sa church. And why? You are needed. Hallelujah! Woo! Praise God! Lord, may talent ako. Pero ipapalik ko sa iyo lahat ng talent ko. Kasi sa iyo yan eh. Hindi ka naman basta binigyan ng talent para itago mo sa puso mo. Binigyan ka ng talent para gawin mo. Binigyan ka ng kayamanan, ibalik mo sa ating Panginoon. Lord, yung time ko, binalik yung time ko, babalik ko sa iyo, Lord. Para hindi ako mawala ng oras sa iyo. Lord, yung buhay ko, gamitin mo, Panginoon, hanggang gusto mo. Sa oras na ito, nagkahanap ang Diyos ng babae, lalaki, bata, matanda sa umagang ito. Nagkahanap siya ng manggagawa na maglilingkod sa Kanya na may katapatan sa puso. Meron po din sa ating mga pinag-aaralan na hindi sumunod. Basahin po natin. Meron dito sa verse 5. Ang sabi rito, sa verse 5. Ngunit, ang mga pangunahing ito ay hindi mga sumunod na mamahala sa gawain sa pagtatrabaho. Nakita ito ng Panginoon, itong mga hindi sumunod, itong mga hindi sumama sa pagbuo ng Wall of Jerusalem. Nakita ito ng ating Panginoon. Sino daw at hindi nagtatrabaho? Ito sa verse 5, yung mayayaman, yung mga hardika na maaari, sabi nila, bakit ko gagawin yan? Hindi ko naman alam yan. Mga kapatid at mga magulang, yung palang nagtatrabaho sa ating Panginoon, napapansin yan ng ating Panginoon. Subukan natin tayong lahat ay magkaroon ng grupo-grupo. Humayo tayo, mag-isa inyong kapitbahay, mag-share kayo ng Word of God. Sabihin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Pwede natin sabihin lahat ng mensahe na natin, pwede yung angkinin yan. At gawin natin para kayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Yun lang sabihin mo sa iyong kapitbahay na something na meron siyang mabigat na problema at pinuntahan mo, grupo kayo, yun lang, ipanalangin nyo lang sila. Napakalaking halaga niyan. Why? Binigyan kayo ng talent para manalangin. Hallelujah. At yung iba na Kristiyano, hindi lang tayo basta nakaupo. Hindi lang tayo basta busy. Oo! Nagtataas tayo ng kamay. Oo! Minsan nga, tinitignan ko kayo lahat. Pag kayo nag-worship, yung mga kamay nyo, nandito sa likod. Nakahalagip-kep. Nakatungot dito sa bulsa. Nagtataas ka ng kamay. Mamaya nakataas, mamaya ibababa, mamaya tatas, mamaya ibababa. Tapos uuwi ng maaga. Late lang ang dumating. Siya pa yung maaga uuwi. Hindi yun ang buhay ng Kristiyano. Kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Walang maililihim sa Diyos. Lahat ay hayagan. Kaya pala binanggit ang Bible na mahirap daw ang isang mayaman ay makapasok
sa butas ng karayom. Kasi ayaw. Meaning to say, mahirap silang kumilala sa ating Panginoon. Wala silang kailangan kasi mayayaman na sila. Malakas sila. Pero pag dumating ang oras at panahon, saka mo sasabihin, Lord, nagkamali po ako, sorry. They fail not because they are not able, but because they are not willing. Ha? Ayaw nila, ayaw mo, ayaw natin lahat. Tayong lahat na nakakilala sa ating Panginoon. Bakit sila nakakilala? Bakit sila makapapasok sa kahanaan ng langit? Kasi hindi sila able. Hindi nila kaya, pero ang totoo, ayaw nila. Ayaw nilang magpagamit sa ating Panginoon. Ayaw nilang maglingkod sa ating Panginoon. Pero teka lang, ang alam ko kapag tayo nag-alay ng buhay sa Diyos, tandaan natin to, kapag tayo nag-alay ng buhay sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Amen. Kamusta po kayo, mga kapatid? Are you serving God? Are you giving time to the Lord? Sabi po ng Mateo 5:3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. pinagpapala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Pinagpapala na ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Tayong lahat na naririto, tayong lahat, bata ka man, matanda ka man, senior ka man, o sino ka man nakaupo dyan, ang aasahan lang natin ay ang ating Panginoon. Sa kabilang tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen! Woo! Pag ginamit ka ng ating Panginoon at ayaw mong paggamit sa ating Panginoon, kinukuha mo na yung reward mo dito sa lupa. Ha? Bagamat paggamit ka sa ating Panginoon, ibigay mo yung lahat. Kapag nagbigay tayo, tag-alay tayo ng buhay sa ating Panginoon, dahil kung kailangan natin, alam niyo mga kapatid, we are all equal, significant in our ministry in the Lord. Mga kapatid at mga pag-ulang, lahat tayo pantay-pantay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Walang maliit, walang naglilingkod, basta nakita ng Panginoon yung puso mo. Puso ang tinitignan ng ating Panginoon. Hindi kahit tayo umawit kung ang puso natin ay marumi. Kung ikaw ay tumutok ang puso natin ay marumi. Lahat pero tinitignan ng Panginoon. I praise God! Lahat ng music ministry natin, ang song leader na ginagamit, they are all needed. Nagpapagamit sila sa ating Panginoon. Kahit sila may trabaho, ayaw mga wala kayong trabaho, ayaw natin pagamit sa Diyos. Why? You are not willing to serve God. Hallelujah! Woo! Praise God! Alam ka natin. Kasi, may sasabihin ako sa inyo. Tumingin kayo sa likod. Lahat kayo tumingin doon sa lamesa, sa table. Lahat. Nandiyan ang listahan. Ibigay nyo kung anong ministry ang gusto nyo magpaglilingkod sa ating Panginoon. Kaya may table today. Hindi titulo. Table para magpalista kayo ng... Hindi titulo. Kundi towel. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, kulang ang panyo sa luwang ibibigay mo sa ating Panginoon. Towel ang kailangan natin. Hindi titulo. Kaya kailangan requirement ng ating Panginoon, surrender your life. Kailangan mo isusurrender your life mo. Kailangan, kung ikay matanda na, kung ikay may sakit na, kailangan ka ba susurrender? Kung ikaw ay patay na sa gutom at walang trabaho. Pero kapatid, may puso tayo na kailangan ng ating Panginoon. Totally surrender. Hallelujah. Ano ang nais ng ating Panginoon sa ibig maglingkod sa Kanya? Ha? Ano yung nais ng Panginoon? Total surrender. Agad hindi ka nag-aalay ng buhay mo. Pag sinabi mo, Lord, eto yung buhay ko, gamitin mo. Ano ba ang gusto mo, Lord? Eto ako, gamitin mo ako. Ibigyan ka ng talento ng ating Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Totally commitment. And the last is,
excellent service. Excellent service. Romans 12:1. Romans 12:11. Do not be lazy, but work hard. Serve the Lord with all your heart. Do not be lazy. Walang tamad sa kaharian ng Diyos. Walang excuses sa harapan ng Diyos. Walang mga tamad at lazy sa kaharian ng Diyos. Sabi dito, but work. Sabi dito, work hard. Serve the Lord with all your lakas nyo. Heart. Hindi pwedeng nag-aapoy ang Espiritu Santo sa ating puso. Pero hindi mo naman ginagamit ang pag-iinit ng banal na Espiritu sa ating buhay. Huwag mong naisip na mawala ang banal na Espiritu sa buhay mo, sa puso mo. Malalamig ka. Huwag mong hayaan ang apoy ng paglilingkod ay mawala sa ating lahat, mga kapatid at mga magulang, na kailangan naglalagablab ang init ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, malapit na dumating ang ating Panginoon. Hayaan natin dagtan tayo ng ating Panginoon na gumagawa sa kanyang kaharian. Kung ikaw ay nakaupo at ano ginagawa mo kamisihan, I'm sorry, hindi ko alam kung sa pagdating ng ating Panginoon ay kasama ka. Hallelujah! Huwag mo hayaan ang apoy ng paglilingkod natin ay kailangan mawala. Habang nag-iinit ang banal na Espiritu sa ating buhay, paghamit tayo sa Diyos. Hallelujah! Sa umagang ito, isusurrender natin ang ating buhay. Sapagkat ikaw at ako, tayong lahat na naririto, hindi lang tayo tinawag para umupo. Hindi tayo tinawag para maging busy. Hindi tayo tinawag ng Panginoon kung araw ng linggo ay nandito. Oo! Nagsisimba tayo ng araw ng linggo. Andito tayo. Pero ang kailangan ng ating Panginoon ay yung paglilingkod ng bawat isa. God is needed. Kailangan kayo ng Panginoon. Kaya nga kayo tinawag eh. Si Kuya nga. Si Kuya, betungkod, nakakaayas, nakakaakyat ng 4th floor, nakakapunta sa Luzon, nakapaglilingkod sa ating Panginoon, kaya itinataas ng Diyos yung buhay na niya. Hallelujah! Ang inyong lingkod, hindi ko sinabing gumagawa ko sa ubasang pero kulang. Kung tutusin, kulang pa yung ginagawa ko sa kaligtasan ibinigay ng Diyos sa aking buhay. Mga kapatid at mga magulang, JCMW is needed ng mga magbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Excellent service. Pag sinabing excellent service, hindi tayo tamad. Yung pinakamahusay, pinapakagaling, the perfect, the best, ibibigay natin sa ating Panginoon. At sa umagang ito, nangangailangan ang ating Panginoon, lalaki at babae, kabataan, matanda o sino ka man, upang ikaw ay maglingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Tayo pito may lahat. Hallelujah. Praise God. Sa umagang ito, maaaring isa sa inyo na nandyan, mga kabataan, matanda, bata, gagamitin kayo ng ating Panginoon. Pagamit kayo. Yung willing, yung available, yung design ng puso nyo. Huwag kayong makumpante. Kayo nasa bahay ng araw ng Lunes. Wala kayong ginagawa. Hindi pagbabasa, prayer, wala. Hindi na nga kayo nakapaglilingkod. Ayaw yung pang malalaki sa ating Panginoon. Ang dami nating gawain dapat gampanan. Mga kapatid at mga magulang, naghahanap ng Diyos ng babae, lalaki, bata, matanda, o sino ka ba na naririto ngayong umaga, ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon to serve God. You are needed in this church. Hindi tayo tinawag ng ating parang-parang-po. Pag-isip ko, laki Christian, no! Hindi tayo tinawag ng ating, pero isipin mo yung buhay mo. God is faithful to you. God is faithful and good sa bawat isa sa atin. Aanhin mo ang buhay mo. Manalangin tayo, mga kapatid. Sabihin natin sa ating Panginoon, Lord, ito yung buhay ko, gamitin mo, Panginoon. Lord, ito yung buhay ko, gamitin mo. Hallelujah. Praise God. Ang awit nito, gawin natin panalangin sa umagang ito.
itaas natin ang ating dalawang kamay. Awitin nyo ito. Sige, sumawit tayo lahat. Ang buhay ko, Panginoong Jesus, salamat. Inibig mo ako at inibig tayo lahat ang ating Panginoon, mga kapatid at mga magulang. At inangkin mo. Sige, awitin natin ito. Isa sa awit sa paglilingkod. Lord, nag-aalay kami ng buhay ngayong umaga. Ang buhay ko, Panginoon. Ipinagkakalam mo sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Kahit hindi na power ko, hindi mo kaya, Panginoon. Pero kaya mo kami magtagumpayin sa pamamagitan. Hallelujah. Panging alay ko, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isang lalaki ito ngayong umaga. Wala nang iba pa. Wala akong hinihiling, Panginoon, sa umaga ito. Hallelujah. Praise God. Oh, we praise you, Jesus. Di ko akalain. Hindi namin alam, binigyan kayo ng pensil ang ating Panginoon. Kaya kayo namin ikaw ngayong umaga. Isang ka sa mga bulok na kabagis, pero ginawa ka ng Panginoon. Nagkaroon ng pansin, ginawa ka ng ating Panginoon. At binigyan ng buhay. Di dapat balik. Ang laging alay ko sa'yo aking naman. Lord, yan po ako. Puso at kaluluwa, Lord Jesus, di magkaya magkapagkaroon, mamahaling hiyas, higit noon nilukod, ang laging alapin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko. Lord, nakita mo yung mga anak mo, bata, matanda, babae, lalaki, na nangangailangan ka, na magbibigay ng buhay para sa iyo. Lord, nadinig nila ang mensahe mo, Panginoon, na kung paano yung sa aming teksto, maraming mga manggagawa, nagkaisa sila for the glory of God. Yun po yung gusto ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo magkaisa lahat na gawin natin ang wall of JCFWC upang tayo lahat ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Isa-isa kayong tinatawag ng ating Panginoon ngayong umaga. Kung ikaw ay nagdadance, gawin mo the best and perfect, excellent service. Kung ikaw ay asal, excellent service ang gawin nyo. Kung ikaw ay manggagawa, excellent service, perfect and the best para sa ating Panginoon. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kung ikaw ay mag-aalay ng buhay sa ating Panginoon, buhay ang kaloob mo sa ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon Jesus, ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Nakita mo po at nadinig mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin ngayong umaga. Pagpalain mo, at Diyos, ang bawat sila. Lalabas sila sa bulwagan na ito. At sinabi nila, Panginoon, sila ay meron ibibigay ang kanilang mga buhay. Maglilingkod sila for the power of the Holy Spirit. Yan ang iyong kailangan, mga kapatid at mga lugar. Be excellent sa ating service sa ating Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat alam namin na ikaw ang tumawag na magkaroon ng fulfillment, ang calling ng bawat isa na naririto ngayong umaga. Lahat tayo, lahat kayo, kayong lahat, may tawag kayo ng ating Panginoon. Gamitin mo sa ubasan at kaharian ng ating Panginoon. In the mighty name of Jesus, and let the power of the Holy Spirit ay siyang tumilas, tumalaw sa inyong buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Woo!
Praise God.